Oy, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na, ka-coffee. Nadudulas na si Amy Marcos. Alam mo, kung ikaw i-DDS, mahahalata mo na na ginagamit lang ni Amy Marcos itong mga Duterte. Yan yung mahirap sa namamangka ka sa dalawang ilog. Alam mo kung bakit ayaw pakawalan ni Amy Marcos, ang mga Duterte, kahit sa paulit-ulit na nabirada ng mga Duterte sa kanyang kapatid, sa kanyang pamilya mismo, even sa kanyang tatay. Pero nandyan pa rin siya. Bakit kapit tuko siya dyan sa mga Duterte? Alam mo, ito headline ng Manila Times, Amy Marcos. Ang sabi niya, VP Sara is my best friend. Papayag ka ba na yung best friend mo binabastos yung pamilya mo? Papayag ka ba na yung best friend mo ipapahukay yung tatay mo o planong ipahukay yung tatay mo sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea? Papayag ka ba? Aba kung matino ka, di ba, layuan mo na yung best friend mo na yan. O kausapin mo yung best friend mo na yan. Na wag mo naman gawin yan. Sige, wag na si PBBM yung tatay mo na lang kasi maintindihan mo yun sa kapatid mo Pero hindi, ayaw niyang lumayo. Alam mo kung bakit? Mag-e-eleksyon. Nang hihinayang, sa totoo lang nang hihinayang itong si Amy Marcos sa Duterte votes. Kasi naniniwala pa rin siya na ang Mindanao hawak ng mga Duterte. So kung siya itatakbo sa pagkasenador, inadulas siya sabi niya, politics is a game of addition. Kailangan niya yung boto ng mga Duterte. Naku po, kung ikaw ay DDS ginagamit lang kayo ni Senadora Amy Marcos. Alam mo kung anong habol sa inyo? Boto nyo. Yun lang yun. Malinaw yan, ka-coffee. Sa gustong mangyari ni Amy Marcos. Okay, basahin natin yung balitang ito. Senator Amy Marcos said she considers Vice President Sara Duterte her best friend despite her scathing criticism of her brother President Ferdinand Marcos Jr. over his ability to govern. May mga instances na parang isipin mo si Amy Marcos, ano ba talaga to? Kampi ba talaga ito sa mga Duterte? Totoo ba kaya yung intention niya o ginagamit niya lang mga Duterte? Kasi grabe rin yung mga puna niya sa gobyerno, imbis na tulungan niya yung kanyang kapatid, di ba? Criticisms ang ibinabato. Okay lang naman maintindihan mo kung valid yung mga criticisms Ang problema hindi para paboran lang o para i-please lang itong mga Duterte. At napapansin din naman yan ng ilang miyembro ng pamilya Duterte. Di ba? Sila Basti, napapansin nila yan na ginagamit lang sila Pero kung ikaw ay DDS, nako, masasaktan kayo. Sigurado. The senator also said that as an independent candidate, ito na, political lang talaga ito, ka-coffee. Political. As an independent candidate in the 2025 local polls, she would seek the support of everyone for her re-election bid, even the Duterte family, which has had a falling out with the president. Kahit nag-away na itong unity team, kahit ano pang pinagsasabi ng mga Duterte sa pamilya Marcos, hindi pa rin bibitawan ni Amy Marcos dahil sa politika. Tama ba yan? Independent candidate daw siya kailangan niya po ng suporta, kailangan niya ng boto ng lahat. Sana effective yung ganyang strategy. Ang bakang sister dyan, iniwanan na siya ng mga loyalista, iniwanan pa siya ng mga supporters ni Duterte. Kasi marami din mga loyalista na nasasaktan sa ginagawang ito ni Amy Marcos. In an interview for Prime Times with Attorney Leah Marcos, si Amy Marcos to ka-coffee was asked how she felt about Duterte's earlier remarks that she imagined beheading her brother and threatened to exhume the remains of their father. Ito, tinanong siya, ano yung reaksyon niya doon sa mga binitiwan ni Inday Sara Duterte sa kanyang press conference na pupugutan niya si PBBM at ipapahukay yung tatay niya? I've heard some of it before. That's why I said I would no longer into political alliances, Marcos said in Filipino and English. Ganon din yun political pa rin yun. Ayaw mong ma-affiliate sa mga Duterte, ayaw mong ma-affiliate sa mga loyalista. Hindi pwedeng ganon. Walang ganon. Kailangan mong mamili ng sides dahil hindi pwedeng dalawang sides ang tama at dalawang sides ang mali. Meron at meron tama dyan at merong mali. Hindi pwedeng namamangka ka sa dalawang ilog. You have to choose. Parang ganun din mga content creator Di ba? Wala yung mga vloggers. Hindi pwedeng namamangka kami sa dalawang ilog. Di ba? Kailangan namin pumili na kanino ka ba? Di ba? Hindi naman pwedeng sinisiraan mo o sinusuportahan mo itong tao na ito. Yung isa naman, sinisiraan mo. O sinisiraan mo siya, sinisiraan mo rin yung isa. Di ba? Kailangan mong mamili. At makikita mo naman kung sino sa tingin mo yung tama at sino ang mali. Ito, namamangka sa dalawang ilog si Amy Marcos
In a press conference that turned into a 2-hour rant. Grabe yung media, oh. Yung press con daw ni Inday Sara Duterte, actually hindi press con, kundi reklamo. Puro rant. Duterte said her relationship with the president had turned toxic. Toxic din naman ang tingin sa kanya, eh. Ng pamilya Marcos, except si Amy Marcos siguro. Duterte said she warned Senator Marcos that if she would not stop persecuting her, she would dig up the remains of their father, former President Ferdinand Marcos Sr., from the libingan ng mga bayani and throw them into the West Philippine Sea. Biruin mo, kinausap ka na mismo, sinabihan ka mismo ni Inday, Hindi ko alam kung anong tawagan nila, Manang Amy, kung hindi ako tigilan yan, papahukay ko yung tatay mo. Di ba dapat ma-offend ka, eh? Kung normal na tao ka talaga, kung nagmamahal ka sa pamilya mo, ma-offend ka sa sasabihin na yan. Kung mararamdaman mo, ipi-please mo pa rin siya dahil sa ngalan ng boto. Parang hindi naman katanggap-tanggap yung strategy na yan ni Senadora Amy Marcos. Darating yung punto na baka mawalan din siya. Mawala ng boto siya makukuha. Sabi niya, I knew that it's going to come to this. I knew that this was gonna get ugly this soon. And here we are, Senator Marcos said. Mangyayari yan. Politics yan, eh. Kung mahina ang loob mo, huwag kang pumasok sa politics. May stress ka talaga dyan. Marcos added, that's why I said I'm out of it. I don't like disputes. Duterte is my best friend. I love her and my brother very much. Dalawa yung mahal niya. Okay. Siya din mahirapan dyan. There will be mudslinging. I don't want to be involved in that. I just wanted to work, sabi ni Senadora Amy Marcos. Hindi, nasa politics ka, eh. Kailangan mo identify yung kakampi mo at i-identify mo yung kaaway mo. Hindi pwedeng dalawa yan. Ako, yan ang paniniwala ko, ka-coffee. Ewan ko lang sa inyo. Pero yan ang paniniwala ko. Kailangan kang pumili. Hindi pwedeng dalawa ang plini-please mo. Serving two kings, mahirap yan. Asked whether she would seek support from the Vice President during the campaign period, Marcos said, well, they have control over Davao region. So in Mindanao, there was overwhelming support for the Dutertes. Ayun, nadulas siya. Malinaw kung bakit piniplease niya ang mga Duterte. Malinaw kung bakit ayaw niyang birahin itong mga Duterte. Dahil kailangan niya ang boto, dahil hawak ng mga Duterte. Sabi niya pa, ang Davao at ang Mindanao, kung ganyan ang kanyang paniniwala. Well, to be fair and to be honest, sa survey, mataas talaga ang suporta ng mga Duterte dyan sa Mindanao. Pero hindi naman 100%. Meron pa rin dyan na ayaw sa kanila. Diba? Yun nga lang, minority nga lang. Majority or most of them ay suportado ang mga Duterte. Pero dapat ba yan? Kailangan mo lang siya dahil sa boto? Sinusuportahan mo lang siya dahil sa boto kahit binibira ka na? Kahit binibira na yung pamilya mo? Kahit sinisira na yung gobyerno? Nagsisisigaw sa maisog rally? Tama ba yan? And isa pa ha, kung inyong natatandaan, yung mga maisog rally nila, nung tinawag ni Digong na bangag ang presidente, ano doon si Amy Marcos? May ginawa ba siya? Ngingit-ngisi pa siya. Ano ba talaga? Ano yung nasa puso niya? I am seeking support from the Dutertes. I am seeking support from everyone. I mean, naturally, as a re-electionist, politics is always addition. So, I'm hopeful that I'll get as much support as I can and as many allies as I can, she said. Kahit magkaiba na kayo ng prinsipyo, para lang sa boto. Tama ba yan? And that's only the reason for my so-called independent political stance, so that I'm able to cross the line because it's becoming very ugly and nasty. It will get worse because it's election next year. Politics eh. No choice ka naman dyan eh. Yan ang laro ng politika. I think I have this very heavy, revered inherited legacy of my parents. I ended up in public service, but my brother would have been just doing something creative, sabi po ni Senadora. Madam, hindi ka pwedeng mamangka. Pumili ka, kapatid mo o best friend mo. Diba? Ang hirap niyang ganyan eh. Sinisira yung gobyerno, sinisira yung administrasyon, pero suportado mo pa rin dahil kailangan mo siya sa boto. Diba? Ikaw ang magiging masama ang dating niyan. And baka dumating nga yung punto na talo ka. Pag natalo siya dyan, kawawa siya dyan. Wala siyang kamutin dyan. Itinakwil siya ng mga Duterte kasi mukhang yun na yung ginagawa ng pamilya Duterte eh. Yung ibang family members, alam mo, sila ba tinatakwil din siya eh. O ba maya, dumating yung punto na iwanan ka rin ng mga loyalista. Ito, maraming nakikinig sa atin ng mga loyalista. Susuportahan mo pa ba si Amy Marcos sa ginagawa niya? Paano kung mapagod din sa'yo yung mga loyalista at iwanan ka? O, di wala ka na pupuntahan. Di ba? Yun ang mali dyan.
pumili ka. Doon ka ba sa mga Marcos? Suportahan ka ng mga loyalista eh. Maliban na lang sa mga nainis na sa'yo. Diba sa mga Duterte, ginagamit mo siya o ginagamit ka rin, naggagamitan lang kayo. Yeah, we have to choose. Politics yan eh, nasaan yung prinsipyo? O siya, sige. Ako'y magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat sa mga sumama. Nasa Facebook po kayo at YouTube. Baka di pa po kayo naka-like, follow, and subscribe. Just click lang po ng like stars sa baba. Follow ka coffee and subscribe at hit na rin ang notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. O siya, ako'y magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Agkapitayon. Bye-bye.